Hi guys, good afternoon. Welcome back to my vlog. It's been a long time really. Alam nyo, gusto ko talaga namang mag-vlog. Like kahit weekly, sa isang week isa. Pero alam nyo yun, kapag day off ko, gusto ko na lang matulog, gusto ko na lang yung maglaba. Pagkatapos nun, kung saan kami pupunta, ganun. Wala na akong time mag-update sa inyo. Pero ngayon, sasabihin ko kung anong naganap this past few months. Bale, ganito yun guys. Kailan ba ako kumuha ng tabi? August ata yun. Umutang ako ng tabi dito sa Saudi. Diba? Lakas ng loob ko, no? Kasi, yung kaibigan ko, yung katrabaho ko din, umutang din siya sa tabi. Kasi sana talaga nung una, hindi naman ako kukuha. At saka ayaw din ng asawa ko na nangungutang ako. Tapos, wala eh. Kaya sabi ko parang, hindi ko kasi siya, kaya ko siya bilhin na cash. Pero kapag bibilhin ko siya ng cash, masisira lahat ng mga ano ko. Hindi yung mapapadala ko, konti na lang. Tapos syempre may iba pa kaming bayarin. Kailangan nating i-balance. Huwag nating ipagmayabang na kinash natin to binili. Tapos naghirap-hirap naman tayo ng ilang buwan. Kung utang-utang talaga yun guys, mag-proud utang na lang tayo kapag ganun. Huwag mag-feeling tayo, ha? Kinash ko yan, hindi ako lang umutang, ganun. Pero ako guys, umutang talaga ako ng tabi dito sa Saudi, lakas talaga ng loob ko. Bali, kumuha ako ng tabi, August 14 ba yun? August 14 yun guys. Walang down yun. Kahit piso, wala. Pumunta lang ako doon, pinakita ko lang sarili ko. Wala, sila ng lahat gumawa kasi wala din akong tabi na application. Pina-install lang nila ako ng tabi. Tapos, wala din ako mga STC Pay, ganun, wala talaga. Tapos, sila nang gumawa lahat. Yung tabi, yung mga abshare ko, kasi nga, wala talaga akong alam eh. Wala, minsan, basta buti din yung walang alam, di ba? Kaya, ayun. Pumunta lang kami doon ng ganitong araw. Split shift kami noon eh. Tatlo kami magkakasama. Mga katrabaho ko at karon ko din dito. Sinimahan nila ako magtabi. Tapos, yung amount ng cellphone na kinuha ko is 900 SAR. So, yung 900 SAR, kapag i-convert natin yan sa peso, abot yan ng mga 13,000. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 13,000 plus din yun. Wait lang, i-convert ko ha. 900 real, i-times sa 15 ang palitan, 13,500. Yan, 13,500. So, di ba? It's not a small amount para bilhin ng cash. Kaya, yan. So, nakuha ko na yung items. Pagkapunta ko lang doon, nag-ano lang ako, nakuha ko agad, wala akong down. So, inuwi ko. Kailangan naman iuwi niya, di ba? Tapos, nag-start ako ng bayad September. Pero hindi September 14, nag-start ako ng bayad mga September 1 ata yun. Pero supposed to be yung monthly ko na bayaran September 14 kasi katapusan ng October may sahod na. Kaya na-early yung bayad ko mga September 1 or 2 nang bayad na ako. September, October, bayad na rin ako sa October. Kaya yung last payment ko ngayong November 14. So before mga November 1, ma-paid ko na yan. So, bali, last payment ko na lang ngayon, guys. Kasi, early ako palagi sa, sa deadline. Kasi nga, yung sahod, early naman. Binabayaran ko early. So, diba, naisip ko din, kung hindi ako nangutang, hindi ako nagkaka-cellphone ng ganito. Ito. Ano to sa cellphone ko? Infinix Note 40. Yan. Ayan. Kasi, yung cellphone ko na to, na ginagamit ko mag-vlog ngayon, ang bilis na talaga malubat. Siguro dahil sa na siya. Ito yung mga niya. Siguro dahil sa tanda niya. Kasi diba matagal na tong cellphone ko. TQ pa ako nito eh.
Mga TQ days ko, inutang ko pa to. Inutang din to, puro utang. Pero, paid din lahat, guys. Kasi kapag umutang ka, dapat talaga bayaran mo. 'Di ba? Suot ko pa ng sing-sing ko. Minsan ko lang to sinusuot kasi mahirap sa trabaho. Nag-gloves kasi kami. Kaya minsan kapag naghuhubad ako ng gloves, nasasama yung sing-sing. Kaya minsan lang ako magsuot. Baka mawala pa eh. Yan lang guys. Tsaka safe naman ang tabi basta bayaran mo lang. Tapos nung pagkuha ko nga ng items na yun, may mga free na agad ako. May free ako na water bottle from Infinix, kulay green. Tapos may free ako na stand ng phone. Yung meron din ako dun sa bahay, binili ko. At least diba may free. Tapos pag ma-paid ko nitong ngayong buwan, yung phone ko, may free na naman ako ulit, sabi nila. Yun lang. Ang lamig na. Kakapa-open ko lang ng AC. Ang lamig na agad. Split pala ako ngayon, guys. So, pumasok ako kanina ng opening. Ang opening namin is 12. Tapos, umuwi kami ng 3. So, bali 12 to 3. Balik kami ng... Namatay man yung sinasabi ko, guys. Ay, nag-full storage na yung cellphone ko. Kinailangan ko muna mag-delete ng mga lumang videos. Yun lang. Matutulog mo. Subukan ko matulog. Siguro i-upload ko muna to agad para naman magkalaman yung bagong video yung YouTube ko. Kasi wala na akong upload sa YouTube. Subscribe kayo guys sa YouTube ko, Miss Gina Vlogs. My Facebook page, Miss Gina Vlogs also. Thank you. Yan na, siguro okay na yun. Ano pa? Di ba sinasabi ko kanina, 12 to 3, uwi kami, tapos balik kami ng 7 to 11. Tapos baka may inventory kami mamaya, hindi ako makaka-uwi. Hindi ko na lang isasabihin siguro Uwian ako nang walang paalam. Nasabi ko ba sa inyo na nagpabunot pala ako ng ngipin? Kailan ba? Kailan ba ako nang pabunot? Last week. Linggo yun. Basta linggo yun. 8. Kailan ba yun? 7? October 7 ba yun? Or October 8? Basta linggo. Nagpabunot ako ng ngipin. Ayan nandito ka sa gilid ng ngehen. Wala na. Kalas na. Kalas. May butas na kasi yun. At saka palaging sumasakit yung ngipin ko. Ang hirap kaya magsakit ng ngipin. Umiiyak talaga ako nun guys. Kaya sabi ko, kailangan ko talagang maglaan ng araw, oras, at pera para dito. May insurance naman, pero kailangan ko din mong bayad. Yan Yan, empty na yan. Yan, empty na. Wala na akong ngipin dito. Nanda ito yung bagang. Ang galingan na ng pabunot kasi dapat hindi yun bubunutin. Isa-save sana ng doktor kasi sabi niya ang bata ko pa daw para mawala ng ngipin. Tapos kung pwede pa, kung kaya pa nang i-save yung ngipin ko, isa-save na. Tapos, naglinis-linis lang sa dito ng mga 10 to 15 minutes ata. Tinatanggalan yung mga bulo ko ng ngipin, nililisan niya ang loob. At the end, sabi niya, kailangan din daw bunutin kasi hindi na kayang i-save. Kasi yung ko daw, yung kanal ko is so narrow. Ang hirap na kasi ang kitid. Kaya yun, at the end, yung linis niya sa akin ng mga 10 to 15 minutes, yung bunot niya, less than 5 minutes, natapos kami. Tapos ang galing kasi hindi talaga masakit. Sinabihan ko kasi yung doktor, takot talaga ako sa magbubunot ng ngipin. Lalo na kapag bagang. Sus, in-injectionan niya ako. 3 beses at ako in-injectionan dito sa ngipin para sa anesthesia ba, para hindi ko talaga maramdaman. Ang galing talaga ng doktor na yun. Hindi man lang ako nakaramdam ng sakit. Dito sa amin. Sa kasi iba-iba kasi yung namin ospital. Kung saan yung insurance mo, doon ka magpapacheck up. Kaya yun. 2 beses ko na nagamit yung insurance ko nung una, nung tungkol sa ko, sa ingrown, nung galing Pinas pa lang ako, namaga na yung kuko ko sa ingrown. Dahil yung naglinis sa akin, hindi marunong. Kaya nakagat na siguro yung laman. Grabe dun tiniis ko nun, mga 1 buwan mahigit din.
Kasi galing Pinas eh. Tapos nag 1 month na ako dito, hindi ko pa rin siya pinaano. Yun. Dami ko nang na-chismis. Bye na guys. I-edit ko muna to. Saglit lang na naman to. Hindi naman ako naglagay kung ano-ano. Yun lang. Kamusta kayo dyan? Thank you so much for watching my videos. Hope you guys like it. And have a nice day.